Enzo, magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong komento, reaksyon sa kaganapan dito sa ating bansa, especially sa ating gobyerno at sa ating bias media. Ayan. So, napanood ko kasi itong Bilyonaryo News Channel ni Corina Sanchez. Nagbigay sila ng sarili nilang opinion about sa kaganapan na nangyayari ngayon sa loob ng Senado. Sa pinalabas nga ni Madam Amy na video na tumutuligsa sa Bulaga 11, sa minority block na 11. Ayan. Naging ano lang kasi sa akin to kumbaga nakuha nila yung attention ko sa pagiging bias nila sa kanilang mga komento sa nangyaring kaganapan nga sa loob ng Senado. So i-debunk lang natin to. Yung mga sinasabi nila sa tao na akala mo totoo, hindi naman. Ayan, so umpisa na natin Tuloy po tayo dito sa memo. Hawsyaw, haka-haka, propaganda, fake news. Ganyan ang pagbatikos ng ilang mga senador sa video presentation ni Senator Amy Marcos. Ayon kasi sa senadora, tila may Constitutional Assembly plot para i-extend umano ang term ni PBBM at para harangin naman ang pagtakbo sa pagkapresidente ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ano ba ito? Puro away na lang ba talaga ang makikita natin sa Senado? Naniniwala ka ba doon sa opinion ni Representative Karin na ito'y delaying tactics? It's possible, di ba? Posible, oo. Kasi biglang nabuhay na naman yung usapin ng Chacha. Ang mainit ngayong paksa sa Senado, yung paghahanap kay Senator Bato. Alam mo, totoo naman, mainit talaga yung paghahanap kay Senator Bato. Pero kasi, kung wala silang tinatago about sa Chacha, hindi yan mabubulgar. 'Di ba? Kaya nga sinabi ni Lito Banayo na kapag tinanggi nila to, baka magulat sila. Magulat ang taong bayan pag sinabi ko kung sino yung nagsabi sa akin. 'Di ba? Panoorin pa natin. Yung nagpipinto ng impeachment trial ni Kaya VP nga. Sara, ng mga allies niya. Oo. So parang kailangan niya siguro na pan-deflect. Hindi yan pan-deflect, nag-convene naman yung yung Senado sa impeachment 'di ba? Nag-convene sila kaya paano mo sasabihing pan-deflect? Hindi naman pwedeng magpo-focus ka lang sa isang issue. Lahat ng issue bakit hindi nyo binabanggit yung flood control? 'Di ba? Bakit puro Duterte samantalang bilyon ang nakawan sa flood control, 'di ba? Bakit hindi nyo man lang mabanggit? Bakit ang focus nyo si Senator Bato? Hindi ko sinasabing wag kayo mag-focus, wag nyo banggitin, pero dapat patas, 'di ba? Kailangan banggitin nyo rin lahat ng issue, hindi lang yung kay Sara Duterte, Bato de la Rosa, 'di ba? Para iba naman na mapag-usapan, mapagbuntunan ng... Hindi mapagbuntunan, hindi iba mapag-usapan. Kundi nandoon talaga yun Naayon yun sa panahon Nangyari. Paanong iba naman ang mapag-usapan? Lahat dapat pag-usapan. Kasi kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino yun nakasalalay dyan. Paano natin mapapanagot yung mga taong nagnanakaw sa kabanyaman ng Pilipinas kung hindi natin pag-uusapan? 'Di ba? Journalist kayo, 'di ba? Dapat alam niyo yun, dapat sinasabi niyo yun sa taong bayan. Hindi puro Duterte, Bato de la Rosa, 'di ba? Inis. Alam mo, Willard, kasi Administrasyon, kapag ganyan sila ng ganyan, nagkakaroon ng pattern of behavior. Di ba? Kung puro kalokohan ang mga sumunod dito sa nangyari sa Senado, pati yung nangyari sa Senado sa kanila. Oy, 'di ba? Kasalanan naman ni Matibag 'yun, di siya nakipag-cooperate O bakit Corina hindi mo ma-question yung ginawa ni Matibag? Bakit hindi nila maipakita yung warrant of arrest, 'di ba? Ng ICC. Pati yung coordination ng ICC sa Philippine government, 'di ba? Nasa Republic Act 9851, yung crimes against humanity, 'di ba? Nagaling yun sa Geneva Convention, inadapt natin, galing rin sa Rome Statute. Pero nakalagay doon, yun lang yung inadapt natin. Hindi kasama doon yung pangingelam ng ICC sa government of the Philippines, sa hudikatura, sa judicial system natin. Kailangan nila, kung gusto nilang maaresto ang isang Pilipino, magpapadala sila ng Interpol sa Philippine Court para ipakita yung warrant of arrest kung talagang totoo. Makikipag-coordinate sila. Bakit sila hindi nakikipag-coordinate? Di tinatapakan nila ang soberanya ng Pilipinas. Ganun lang yun. Corina, 'di ba? Ibibintang na delaying tactic talaga. Oo. At napapayag siya na i-withdraw. Kumbaga, i-strike off the record yung kanyang video. So, Paano hindi papayag? Umamin na Wala na siyang dapat ipagtanggol. 'Di ba? Inamin na ni Tito Soto pati ni Lacson. Sabi niya, hindi, ako yung tinutukoy ni Lito Banayo. Sabi ni Lacson. Bakit pa siya magpapaliwanag? Ibig sabihin, totoo yung pinapakita ni Senadora Amy Marcos. Paano mo naman nasabi? 'Di ba? Na winidraw niya kasi parang hindi niya mapatunayan na totoo. Inamin na nga ni Tito Soto na nandoon sila sa Soler Di sana kung walang ebidensya, walang nakakita, wala silang ibang kausap, 'di ba? Paano mo naman nasabi, 'di ba? siguro kasi hindi rin niya matuntunan. Bakit hindi niya maipaglaban na, teka, Paano nga niya ipaglalaban? Hindi na niya kailangan paglaban kasi umamin na yung mga sangkot sa nangyaring
meeting about sa charter change, 'di ba? Nabanggit pa nga ni Tito Soto na magdadagdag ng senador, ang botohan ng senador per region 3 or 2, kaya tinatanong House Speaker Boji kung ilan yung kwarto sa pinapagawang bagong Senate building, 'di ba? Hindi mo ba narinig 'yon? Sandali, totoo talaga yan. Kailangan meron Hindi na nga niya kailangan i-depend eh. I-depense, 'di ba? Kasi umamin na nga yung mga sangkot. Isang malaking katangahan niyang sinasabi mo ngayon sa amin. 'Di ba? Halatang binabaliktad nyo yung mga pangyayari. Ang hindi mo lang pwedeng baliktarin dyan, umamin yung dalawang sangkot sa meeting. Si Lacson, pati si Senator Tito Soto, si Itbulaga. mamamahayag sa staff niya. Di ba? Kailangan Hindi niya kailangan ng bagong mamamahayag sa staff niya o mga editor. Kung ganyan lang ang ituturo, katulad nyo, di ba? meron siyang fact checker at saka magaling Oh, fact checker nga. Ang fact checker ni Senadora Amy, si Tito Soto saka si Lacson. 'Di ba? Pinatotohanan nung dalawa eh. Paano mo ngayon sasabihin na peke yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos? Sige nga. Kwento mo sa pagong o gusto mo sabihin ko pa na pabor si Tito Sen sa charter change eh. O ito panoorin niyo to panoorin niyo. I have never been in favor of Chacha charter change. Never. From the day I became a senator up to the present. Ang Supreme Court pwedeng galawin ang konstitusyon, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. O, di ba? Sabi niya, dapat galawin na namin kasi kami empowered to do so. Oh. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang Constitution, dapat kami rin, di ba? I will support a Chacha at this. Ayun, I will support the Chacha. Pinagloloko tayo na itong mga media na to eh. Akala nila hindi tayo marunong mag-research eh. 'Di ba? 'Yun ang problema, Corina. Na dapat gawin nyo muna yung homework nyo bago kayo haharap sa publiko. Nakakahiya oh. Worldwide 'yan. Yung news channel nyo. Paano nyo ngayon sasagutin 'yan, 'di ba? O balik tayo dito kay Corina. na editor. Mapayuhan Siya na, kasi siya rin ang nasisira, Paano siya masisira nga eh? Umamin ngayon dalawa. Napabor sila sa pagpapalit ng konstitusyon, 'di ba? Kasi ganito lang 'yan, paliwanag ko sa iyo, Corina, para maintindihan mo. Ayan. Bago 'yan mag-propose ng charter change, syempre, magmi-meeting muna 'yan. Kasi gagawin nilang smooth yung transition. Pag-uusapan muna nila 'yan. Kaya nga nandoon sila sa BIP, 'di ba? Tapos may mga invited na from the government, former senator, former governor, former congressman. Yung mga talagang political analyst, 'di ba? Nag-invite sila ng mga ganun kasi gusto nila nang merong mga suggestion, 'di ba? Meeting nga eh. Hindi nila ipopropose agad yan nang hindi pa buo. Mag-aaksaya ba ng panahon yung mga senador, gobernador, congressman, 'di ba? Former senator, mga political analyst kung pagkukwentuhan lang sila doon? Aba, mahalaga ang oras niyan. Mayor nga eh. Mayor nga ayaw nasasayang ang oras dahil may mga schedule yan. Ayaw nilang nasasayang ang oras nila dahil time is gold para sa mga taong yan. Tapos sasabihin nila nagkukwentuhan lang sila doon, napag-usapan lang. Kalokohan yun. Napaka kumbaga yung pag-uusap nila, detalyado, 'di ba? Kung titignan natin, tinanong kung ilan yung room ng senator sa Senate building na bago, 'di ba? Ang sabi 56. Kasi binabalak nga raw na dagdagan yung senator per region 2 or 3. So ano-ano pa yung mga napag-usapan, papalitan ng constitution, 'di ba? Pag pinalitan mo kasi yan, kung sino yung nakaupo, yun na yun yung nakaupo habang buhay. Kasi nabulgar kayo eh. Nabisto kayo ng taong bayan eh, 'di ba? doon sa paglabas niya. Kasi I guess everybody by now, including our guest today, agree it was a waste of time. Okay. Kasama natin para himayin ang mga komento ng lahat ng mga senador, pati ang presentasyon ni Senator Amy Marcos, Representative Jude Asidre ng Tingog Party List. Welcome po sa memo. Ayan, kilala nyo ba yan? Si Jude Asidre. Ayan. Kilala nyo ba yan? Oh. Biro mo ang inimbita nila, tao ni Romualdez, ni PBBM. Taga-Tacloban yan eh, si Jude Asidre. Oh. Paanong hindi papabor sa kanila yung pinag-uusapan nila, di ba? Thank you. Congressman Jude. Good morning. Thank you for having me here. Yes, sir. So what did you think about the presentation? Well, sa totoo lang, tinawag nga namin political fiction, no? Kasi how else Political fiction. Ibig sabihin gawa-gawa lang. would you call a story that's basically baseless? Baseless. Congressman baseless. Pinatotohanan nga ni Tito Soto.
Si Lito Banayo. Kilala nyo ba si Lito Banayo? Panahon pa ni Ninoy Aquino. Andiyan na yan. Alam mo ba kung paano napunta sa buhay politika si Lito Banayo? Ang nag-encourage niyan, si Ninoy Aquino. Diba? Ibig sabihin, noon pa nandiyan na yan, matatag ang sandigan yan. Malalim yan taong yan si Lito Banayo. Kapag nagsalita yan, talagang totoo. Tapos sasabihin nyo, baseless. Inunahan lang ni Senator Lacson nasabi niya, hindi, ako kasi nakausap ni Lito Banayo. Bakit pa kailangan ipagtanggol ni Madam Amy Marcos? Umamin na yung tatlo. Diba? Common sense, being promoted to elicit a certain reaction from the people. Ako, dun lang. Kasi kung titignan mo yung video, wala namang konkretong ebidensya. Walang konkretong ebidensya. Umamin na nga yung dalawa Nagkwento pa si Lito Banayo, 'di ba? Dalawang senador, si Tito Sen at saka si Senator Lacson. Itbulaga. 'Di ba? Umamin na nga It happened. There's no way of verifying any of the information that were presented. Hindi ko alam kung nanonood tong mga tao nito sa mga pinagko-komenta nila. Dito ko napapatunayan, matatalino tong taong to. Real talk yon. Nag-aral to, nag-masteral to. Hindi naman makakatungtong yan sa ganyan Pero kasi kapag money talks, everybody listen. Totoo yun. Diba? Kasi bakit mo babaliktarin yung katotohanan? Hindi na si Madam Amy ang kalaban nyo dyan Si Tito Sen na, pati si Senator Lacson. Diba? Kasi sila na yung nagpapatunay na nangyari yun yung pinakita ni Senadora Amy Marcos. Diba? Panoorin nyo yung video, balikan nyo, at ibas nyo ko kung hindi totoo yung sinasabi ko. I think it's an overreach pa nga to conclude that part of it is because, granted kung napag-usapan man ang pagbabago ng konstitusyon. Granted, pag napag-usapan man, ano yung sinasabi mong baseless ngayon? Di ba? Kinakain mo yung sinasabi mo ngayon. Granted, kapag napag-usapan man yung pagbabago ng konstitusyon, ibig sabihin, meron ng higing-higing. Di ba? Nabuko lang kayo. 'Di ba? Kasi binabalak nyo na manatili sa pwesto nyo ng matagal na panahon, 'di ba? Which we really don't know, no? Although I think Senator Tito Soto already mentioned that it was mentioned in jest. Ulaga 11. Ngayon sinasabi mo, minention nga ni Senator Lacson, pati ni Tito Soto, 'di ba? Ano yung sinasabi mong baseless? Pinatunayan nga nila 'di ba? Yung sarili mong salita, nilalabanan mo. Di ba? Yung conclusion na ito ay magli-lead dun sa pagpapahaba ng termino ng Pangulong Bongbong Marcos. I think at the very least it's an irresponsible act or a responsible word to say for a statement coming from a senator of the Republic. Nabuko lang kasi kayo. Kaya ganyan yung reaction nyo. Kailangan yung depensa ng boss nyo. Huwag nilang lokohin ang taong bayan. Huwag nilang pagnakawan ang taong bayan. 'Di ba? Parang para malihis yung atensyon ng tao, Sabi nga, nabasa ko ito sa isang Paano malilis yung atensyon ng tao? Totoo nga yung sinasabi. comment ng netizen. Sabi ng isang mamamahayag, pagka naging emotional ka na sa ipinakita sa'yo sa telebisyon o isang presentasyon, that is when logic goes out the window. Yun, totoo yan. Tignan mo, naging emotional si Senator Tito Soto pati si Lacson. Naging defensive di ba? Nung pinakita ni Madam Amy yung video, pati si Subiri, galit na galit kasi bakit? Nabuko Kasi parang gusto talaga nilang magalit ka. Gusto ka talaga nilang matuwa o matawa. Paano hindi ka magagalit Nabuko nga kayo 'Di ba? Yun yung point. 'Di ba? Kapag nalaman yung napag-usapan nyo, talagang magagalit kayo. Kasi nalaman ng taong bayan na hindi dapat mangyari. 'Di ba? Ikinanta kayo ng mga taong sa tingin nyo mapagkakatiwalaan nyo. Wala nilaglag kayo ni Lito Banayo Diba? Siya nagsabi nun, hindi naman kami. Tapos, si pinatotohanan naman ni Senator Soto, pati ni Lacson. So, si Madam Amy, labas na dyan sa usapan nyo. Kaya niya winidraw yun kasi sinabi ni Senator Alan.
Di ba? Kasi nga, galit na galit si Subiri, pinapa-strike yung video. Pinatotohanan naman na ni Senator Soto, pati ni Lacson Kaya, kontento na ang majority block. Di ba? Ganun lang yung logic doon 'di ba? Kasi kung hindi mo pa i-withdraw 'yon, pinatotohanan nila, para saan pa, 'di ba? Okay na kasi nalaman na ng taong bayan na totoo yung sinasabi ni Madam Amy. Kaya pwede mo na siya i-withdraw. Hindi mo naman siya kailangan depensahan pa Hindi mo na kailangan magsalita kagaya ng ginawa ni Madam Amy. Hindi na siya nagsalita, withdraw na lang niya. Kasi hindi mo na kailangan ngang magsalita dahil pinatotohanan na nung tatlo. Diba? Na, malilis din atensyon mo sa lohika. Kumbaga yung emotion clouds your judgment. No? Oo. Nagdidilim yung paningin mo. Oo. Parang ganyan, no? Oy, Lacson, nagdidilim raw yung paningin mo, pati Tito Sen, no? ay, hindi. Si Subirin sinasabihan niya. Yun yung nagpapa-strike ng video Ano ba naman tong mga tao ni PBBM? Nag-aaway-aaway So do you believe, are you convinced that this was political? Definitely. The way na present siya. At una, katulad yung sinabi ni Wheeler Janine, hindi mo nang papag-usapan ng charter change Not in the House, not in the Senate. And Syempre naman, hindi mo talaga pwedeng pag-usapan yan. Kasi ang pagpaplano hindi agad sinasabi sa quorum. Hindi agad sinasabi sa session. Kasi kailangan mo i-present yan ng full package na. 'Di ba? Bago mo i-present yan, okay na, planchado na. Hindi talaga pwedeng pag-usapan yan. 'Di ba? Yung parang house-show lang na sinasabi nga ni Erwin Tulfo. 'Di ba? Totoo yun. Pag mimitingan mo na yan, kapag planchado na, fix na, o yung mga dapat i-revise, i-revise muna yon. Pag okay na, approve na sa lahat, sa kanila, ipapasa sa Congress at sa Senate. Ganun ang proseso sa gobyerno. Hindi ka pwedeng pasa lang pag-usapan basta-basta na wala namang proper procedure, na hindi naman kumpleto ang papel. 'Di ba? Huwag nyo naman gawin tangang tao, please naman. But even in the news, di ba? Hindi na papag-usapan lately ang constitutional change. And why now? At a time when all our folk Kasi hindi pa putok ang issue ngayon putok na. Di ngayon comment kayo. Your words against Tito Sen's words, pati Senador Lacson. 'Di ba? Kasi kayo na yung nagbabanggaan diyan, hindi na si Madam Amy Marcos hindi na si SP Alan, 'di ba? Hindi na majority block ang kalaban mo sa sinasabi mo, kundi minority block na. Pati words ni Lito Banayo, 'di ba? should be Any desire to prolong his term? Lahat naman dinideny diyan ni Presidente PBBM. Yung kagaya sabi niya, ang sabi niya raw sa NBI nung nasa Senado, umalis kayo diyan, pinaalis niya raw. Pero nasa ng NBI? Ando doon pa rin. Si Matibag naman, sabi niya, wala kaming tao sa Senate. Asa ng mga NBI? Nasa Senado pa rin. Diba? Kasi di na kami naniniwala sa mga pinagsasasabi ni PBBM Puro na lang kasinungalingan niya, 'di ba? Pagdating naman sa personal nilang buhay, labas naman kami ron. Kahit papaano naman nirerespeto natin sila. Pero dahil lumawak sila ng posisyon sa publiko, yun ang i-criticize natin, 'di ba? 'Di ba? Kasi mali yung ginagawa nila. Huwag nyo namang gawin tanga ang taong bayan, 'di ba? I think his previous statements, even as yung mga 2 years ago or 3 years ago, he has come very strongly na dapat hindi ma-amend ang Constitution. Alam mo, mahirap din naman kasi na ang At sasabihin niya talaga gano'n. Huwag i-amend, pero pag binulungan na niya, i-amend nyo. Ganon yun. Diba? Sasabihin niya sa harapan ng publiko, huwag nyo i-amend. Pero iba ang usapan pag closed door na. Diba? Alam namin yan. papatulan lahat ng mga akusasyon. I mean, ilang beses ba niya kailangan sabihin na I am not going to extend my term? Tuwing may lalabas na nagsasabi nun. Lalo na ito, kapatid. Bakit pumutok yung charter change? 'Di ba? Common sense naman yan, Corina. 'Di ba? Common sense lang yan. Kasalanan nila yan Kasi alam mo, binibili nila yung mga tao, 'di ba? Binibili nila, invite nila sa ganito, papangakuan nila. Ang sagot lang diyan, paano natin napatunayan? Bakit yung flood control di nyo pa imbestigahan? Walang nakukulong. Ang sabi ni Saldico, 18 Marines si Romualdez. Bakit hindi natin imbitahan si Romualdez? Bakit pinipending ni Lacson yung hearing ng Senate Blue Ribbon nung nakaupo siya? Bakit sila takot na takot imbitahan si Martin? Nung nagsalita na si Martin, sino ang tinuturo? Ehekutibo.
'di ba? Kasi hindi nga raw siya ang pinaka-mastermind. Meron pang mas mataas sa kanya. Bakit hindi nyo ibalita 'yun, 'di ba? Iba niya. Oo, hindi ba? Tuwing may magsasabi na, nagko-cocaine si Pangulo, each and every time ba, kailangan niyang sagutin yon, hindi ba? Mauubos. Kailangan sagutin 'yun. Hinalal siya ng taong bayan, kailangan malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang totoo, 'di ba? Presidente siya, hindi siya pribadong tao. Naglilingkod siya sa taong bayan, kailangan malaman ng taong bayan ang totoo. Hindi siya pwedeng tumanggi, 'di ba? O edi eto kapag napatunayan ni PBBM na hindi siya addict, ako mismo gigibain ko si Sara. Ako mismo babash ko si Sara, 'di ba? Bakit kasi hindi nila patotohanan na hindi sila addict, 'di ba? Hindi sila gumagamit. Yun lang naman ang hiling ng taong bayan. Yung makita na nagsasabi silang totoo. Hanggat hindi mo ginagawa yung sinasabi sa iyo, nagkakaroon kasi ng yung pagdududa, 'di ba? Yun lang yun Pagdududa talaga sa iyo ang taong bayan. Kasi yung binibintang sa iyo, hindi mo sinasagot. Kung sagutin mo yan, di tapos ang problema, 'di ba? Yung oras niya no? Oo. I-delegate na lang niya sa kay Attorney Claire Castro. Si Ate Claire. Oo. So, go ahead. Jude, nakakausap niya ba si House Speaker Boji tungkol dito? Actually, yung Matik yan. Diyos ko naman, bata ni Romualdez. Ano ba namang mga tanong yan, Yan ba ang tanong ng mga reporter, 'di ba? Matik 'yan. Ang tamang tanong diyan, anong sabi ni House Speaker Boji D gantong sitwasyon, 'di ba? Sa gantong paratang, 'di ba? 'Yun ang tamang tanong. 'Di ba? Nasa House of Representatives yan, tatanungin mo nakakausap niya ba si Boji D? sa CONAS, never talaga yun napag-usapan. As of late, no? Sa Congress, especially in the 20th Congress, never napag-usapan ang issue ng charter change. Baka wala ka kasing bitaw. 'Di ba? Baka wala kang bitaw kaya hindi ka ini-include sa usapan. Kita mo ang imbitado doon sa VIP sa Soler. Dito Banayo, Senate President, Ping Lacson, Boji D. Tas yung mga former senators, former congressman, governor, yung mga dikit nila. Baka hindi ka pa nakadikit. Di ba? Kaya kahit kami sa Kongreso kahapon, we were also quite disturbed, no? Na biglang pinasok ang issue ng Quite disturbed kasi nabuko Nabuko kayo, di ba? charter change. Unlike pinag-usapan nyo kanina, I think it's a clear effort to deflect the attention of the public sa mga issue na dapat pinag-uusapan nyo yun. At hindi ba pwedeng pag-usapan yung charter change? Kasama yun. Kasi alam mo kung bakit napakahalaga ng charter change? Ipinaglaban yun ng mga Pilipino noong 1987, 'di ba? Against Marcos, 'di ba? Bakit hindi mahalaga yung charter change? Lalo na't lumalabas sa publiko. Pinakita ko sa video ngayon, Sinabi ni Tito Sen, pabor siya sa charter change. 'Di ba? Kung ang Supreme Court ay pwedeng galawin ang Constitution, mas lalo ang Senado pwede raw. Yun ang sabi niya, sabi ni Tito Sen yun. Kayo na naman dalawa naglalaban. 'Di ba? Paano hindi importante ang charter change? Diyan nga nasulat yung Bill of Rights ng mga Pilipino Kasi maraming pinatay nung panahon ni Marcos, 'di ba? Ng mga journalist ng mga Pilipino. Kaya nasulat yung Bill of Rights natin. Right to express, right to vote, yung karapatan natin sa batas, 'di ba? Na kaya natin kumuha ng abogado, litisin tayo ng patas. Yan kasama yan sa Bill of Rights natin. Paano mo sasabihin ngayon na hindi mahalaga yan, 'di ba? Mas mahalaga ba impeachment kaysa sa flood control? Mas malaki ba yung ninakaw ng bise kaysa sa flood control? Sige nga, pareha lang yung sa KBP. Kung ikukumpara mo sa flood control, 121 million hindi nyo pa mapatunayan kung totoo na ninakaw o hindi, di ba? Samantalang yung flood control, ang dami ng ebidensya. Bakit ayaw nyong tutukan? Kasi maraming croc sa crocodile farm. Di ba? namin sa Senado, with all due respect sa mga kaibigan namin sa Senado, is dapat sana nakatuon na lang yung attention natin dun sa facts and yung mangyayari sa impeachment trial. Kasi yun naman dapat ang kailangan natin. Hindi mo pwedeng turuan dahil mga abogado yan, 'di ba? Ikaw, sabihin na nating mataas na rin yung position mo, pero yan national level yan. Alam nila yan, 'di ba? Mas alam nila yan kaysa sayo. 'Di ba? So ibig sabihin, ang pagtutuunan lang ng pansin
Kailangan may tapa-oo ang mga senador. Wala nang ibang issue, ano lang, impeachment, ganun lang. Hindi na pwedeng imungkay yung krisis sa langis, krisis sa bigas, o pagtaas ng dolyar, pagbaba ng piso. Hindi na pwede yon. Yung ginawang pambabastos ng NBI, hindi na pwedeng pag-usapan yon. Ganun ba? Kinokontrol nyo ang sasabihin ng Senado? Buti na lang talaga nagpalit na ng Senate President eh. Di ba? Buti na lang talaga. Kasi hindi nyo mahawakan sa leeg ang Senate President ng bayan. Di ba? Kung resolve rin sa ngayon. Para kung anumang krisis sa leadership, anumang krisis sa politika ang meron na yon, maaasayos natin on the basis of evidence. Hindi yung tatakutin natin yung tao, hindi kung ano-anong conspiracy theory, di ba? Uy, kayo lang naman nananakot, 'di ba? Kinasuhan nyo nga si Senator Marcoleta eh. Si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, si Chis Escudero. O ang una nyong kinasuhan si Bong Revilla, kulong na, 'di ba? Nagpa-plot kayo sa Senado ng na palit ng Senate President. Hindi kayo manalo kasi solid yung 13 eh, 'di ba? It does not serve our democracy to have our political atmosphere, our political climate right now, mas ma-aggravate pa by irresponsible statements by people who are supposed to do our job, di ba? Of calming the people, assuring the people that democracy is strong in this country. Sila pa yung Kapag usapan democracy, kailangan pinatutupad nyo na maayos ang batas. Kapag democracy ang usapan, bakit hindi nyo pinatupad pagdating sa ICC, 'di ba? Kailangan makipag-coordinate sa Philippine Court. Ang ICC magpapadala ng Interpol. Ang Interpol makipag-coordinate sa Philippine Court. Hindi sila pwedeng directly arrestuin yung tao. Bawal 'yun. Bakit hindi nyo tinutulan 'yun, 'di ba? May batas tayo, may soberenya ang Pilipinas eh. Bakit binabypass nyo? 'Yun ang tanong, 'di ba? Pag-usapang democracy, 'di ba? Malaya ang Pilipinas eh. Sa pagiging malaya ng Pilipinas, nababakuran tayo ng mga batas na kailangan natin sundin sa pagiging malaya natin, 'di ba? Para maingatan yung kapakanan ng taong bayan. Kaya nandiyan yung mga batas na 'yon. 'Yun ang purpose nun. Para maingatan yung karapatan ng bawat Pilipino. Bakit binabypass nyo? 'Di ba? Pagdating kay Senator Bato, walang batas-batas, batas ng ICC lang, 'di ba? Ang sinasabi nyo yung RA 9851, hindi naman naka-include dun sa inadapt ng ating bansa yung pag-aresto ng ICC directly sa mga Pilipino, hindi naka-include dun. Kasi ang naka-include dun, kailangan nilang dumaan sa Philippine Court, sa korte ng bansa, bago sila mang-aresto ng Pilipino. Yun ang batas. Bakit directly inaaresto ang Pilipino? Pag-usapan democracy, di ba? tatakot sa mga kababayan natin na may ganitong plano na wala naman. At wala namang patunay na pinakita si Senadora Marcos. Meron nga ni... Di ba pinatotohanan na nga ni Senator Ping Lacson, pati ni Tito Soto, o Lito Banayo? Ibig sabihin, sinungaling yung mga taong yon. Ha? Senator, Tito Soto, sinungaling ka raw. Di ba? Kasi nung previous Congress ko rin, di ba, Kong Jude, umarangkada na yung usapan tungkol sa charter change, lalo na in particular yung plan to amend the economic provisions, of the Constitution. Okay, but is that still on the table? Well, ganito. In many administrations, pinag-uusapan talaga ang charter change. Tapos sasabihin mo ngayon, di pinag-uusapan. Diba, kinakain mo yung sinasabi mo eh. Diba? Huwag mong kakainin yung sinasabi mo. Kita mo, your words against your words. Because it is for me, it's a valid issue. Like I share the House Committee on Higher and Technical Education. I have concerns about foreign ownership of schools kasi sa panahon ngayon, lahat halos ng neighbors natin may foreign universities na, tayo wala pa. And there's a constitutional barrier to that. I'm not saying we should decide in whatever way. I just say we need to study the issue. Kaya napaka-irresponsible na isang valid na political issue that could be taken up at another time, definitely not now, igagamitin mong pang-deflect. Ang tanong palagi kasi, pag nag-usap ba tayo ng charter change, palaging dapat ang punto pahabain ng termino. Hindi ba pwedeng... Hindi ba ganun ang nangyayari? 'Di ba? Alam nyo kung bakit ayaw nyo umalis sa kapangyarihan para hindi kayo makulong. 'Di ba? Kasi pag-usapang flood control na, lahat kayo damay dyan. Lahat kayo sa Congress, yung Crocodile Farm. 'Di ba? Yung bahay ng mga magnanakaw. 'Di ba? Yun ang problema. Lahat kayo damay. Kaya gusto nyo i-extend yung inyong panunungkulan sa gobyerno. Tignan natin na baka may pagkukulang. Kasi kung ako tatanungin mo, yung mga nangyayari minsan sa Senado, parang number one reason bakit kailangan natin magpalit ng konstitusyon. Diba? Alam mo, number one reason, kailangan magpalit na tayo ng presidente kasi binabara ko, binabraso lahat. Ha?
Kung hindi pumunta ang NBI ron, walang gulo, 'di ba? Kung hindi nila binypass ang OSAA. Kung pinakita nila ng maayos, nakipag-coordinate sila ng maayos sa Senate, co-equal branch yan ng executive pati judiciary co-equal branch as a government institusyon Hindi sila nakipag-coordinate. Pinasok nila, binugbog pa nila yung OSAA security, 'di ba? Ano nangyari? Doon sa mga NBI na nagbugbog, wala, 'di ba? Binastos nila Sila ang may problema, hindi ang Senado. Kayo po ba ay sang-ayon sa aking pananaw na dapat AI na lang ang mga senador? Hindi totoo nga. Bakit po? Hindi ba? Oo, sang-ayon ako para maging AI ang utak nyo, nakapag-isip kayo ng tama. Kasi yung binibigay ng AI, tama yun, marunong makinig sa tao yun. Di ba? Ay, tapos na pala yung ating nire-review. Maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok sa ating content Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Ayan, sana patuloy nyo akong suportahan at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So magkita-kita po tayo sa next video. Ayan bye-bye.